Hello? 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 Ay, sumagot ah. What happened? Let me call her again. Yes, we have another caller mga kaibigan. Hello? Dito na po ako. Hi! Hello po. Good morning. Good morning po. Good morning. Parang malungkot ka. Ano lang po, kasi baka marinig lang po sa bahay. Asa ka ba ngayon? Nasa terrace lang po. Sosyal, mayaman, may terrace sila mga kaibigan. Palakpakan, may terrace sila. Ha? Oo. What's your name? Blight po. Blythe. I mean, yung Blythe na B-L-Y-T-H-E? Opo. Ayop, pang-artista ang pangalan niyan. Ilang taon na si Blythe? 24 po. Calling from what part of the world? Laguna po. Laguna. Okay. Anong oras na sa Laguna ngayon? 3:50 po ng madaling araw. Oh, alam ko naman, pareho lang dito. May- Anyways, Blythe, 24 from Laguna. Anong ginagawa sa buhay? Call center agent po. Okay. Naka-duty ka ba ngayon? Rest day po. Okay. May asawa na? Hello po. May asawa na? Live-in partner po. Live-in partner. Gano'ng katagal na magka-live-in? 3 years po. Pero 5 years na po sa relationship. Okay, so 2 years magjowa. After the second year, mag-live-in na. Tama? Yes po. Okay. Wala pa kayo anak. Nakunan po ako. I'm sorry to hear that. Kailan? 2023 po. Okay. You okay na? Yes po. Good. Alright. Anong trabaho ni jowa mo? May coffee shop po sila. Bali, nag-build po sila ng startup coffee shop nila. Okay. Then, Ilang branches ngayon na? po, wala pa naman po, parang naka 1 year na po. Pero maliit na coffee shop pa lang po. Okay. Pag sinabi mo sila, sino sila? Family po. Ha? Family business po. Partner family. po sila ng kapatid niya. Okay. Alright. What can I do for you? Ano po, yung boyfriend ko po, 25 years old na po siya. Then, first year college po siya ngayon. Okay. Pero, ayan po, 1 year difference lang kami. Then ako po, college graduate na. Then, 2 months na po siyang nagba-buy and sell bukod sa coffee shop para po may dagdag income siya. Buy and sell ng? Kotse po. Okay. And then, ano po, ang nangyayari po sa relationship namin ngayon, medyo parang cycle na po yung lagi kaming nag-aaway. Parang ang tingin niya sa akin, nagger ako. Tapos, Hindi ka ba nagger? saka, parang feeling ko po, sabi sa paniniwala ko po, na nagiging nagger ako the way niya akong asikasuhin po. Explain that to me. Explain. I want to understand you. Hello? Yes po, andito po. I said explain that to me. Anong kahulugan nung nagiging nagger po ako the way niyo ako asikasuhin? Kasi po, para po sa akin, parang gusto ko sikasuhin niya ako kung paano ko gusto or yung kasi kino-communicate ko po sa kanya kung paano niya ako dapat asikasuhin. Paano ka ba Tapos dapat sabi- asikasuhin? Ano po, yung normal po na nakita ko sa father ko din. Since wala rin po yung father ko,
So parang sabi ko, nung nakikita ko yung father ko sa mother ko, gusto ko ganun niya din akong asikasuhin. Paano yun? Hatid sundo po sa work, and then asikaso po kung may i-request with, ganun. Kasi hindi po siya mabulaklak magsalita sa So akin. you Parang want your through boyfriend to be the man that he is not. action. Parang po. Is that fair? Hindi po. What if he asked you the same thing? To be another woman that you're not? Say for example, Masakit one day he comes home and he wants a pattern of another, to him, ideal woman, be it nanay niya or tita niya, and he wants you to be that person. What if... Medyo Wait masakit lang, po nanonood ka ba siya. ng TikTok ngayon? Yes po. Patayin mo yan. Mag-focus ka sa akin. Opo. You are not supposed to entertain another, yung mga ibang comment nila. Sa akin ka lang makikinig. Balik ka mo sa ibang area yung mga comment na yan. Okay po. Nakikinig na po ako. Halimbawa, may tita siya. Ano po? Halimbawa, may tita siyang hindi pa bebe. And one day, he comes home and he'll tell you na, alam mo, gusto kita maging parang tita ko, hindi pa bebe. Kasi pa bebe ka eh. Ano mararamdaman mo? Masakit po. Oh, pala eh. Parang ang nangyayari po kasi kapag siguro nasa mindset po ako na marami namang tao na nagbabago para sa partner nila for the better kahit hindi sila ganun ng love language po nila. So that's your parameter and that's how you measure him as a partner? Sa ngayon po, ganun po. You want him to conform to what's comfortable to you. Kasi po ang paniniwala ko po, ang love mo naman, basta nagko-communicate kayo, sabihin mo sa kanya para hindi siya nanghuhula. Kaso kada naman po sinasabi ko sa kanya, parang umuulit lang din yung cycle. No, tama naman yung sabihin mo yung gusto mo. Pero para i-demand mo that for him to become the man that he is not, oh my God. Really? Medyo ano lang po. Siguro na may inaano po ako na standard, which is nakilala ko naman siguro talaga siya. No, na you are ganun. way past that point. Nakipag-live-in ka na eh. Kasi po, kaya rin nag-live-in gawa ng breadwinner po ako. Then, nung nagka-college po ako, Hindi yun ang point ko. nakakatulong siya. Hindi yun ang point ko. Nakipag-live-in ka na tsaka ka humihingi. Dapat hindi ka nakipag-live-in tsaka mo hiningi yan. Kung hindi niya mabigay, di wag ka makipag-live-in. Sa bagay po. You mentioned nakakatulong siya. So he's got good qualities, tama? Yes po. And you fault him for the things, for the negligible things that he is not, and you forget about the things that all that he is. Ganun ba yan? Hindi naman po. You just did. So he practically helped you to finish school, tama? Yes po, And kasi yet he was not able to sa finish computer. and yet he is not able to finish his own schooling, tama? Yes po, kasi before po nung nagkakilala kami, wala na po siyang balak mag-aral kasi para daw hindi sa kanya. Tapos nung nagtagal po kami, yun, hanggang sa napilit ko na po siya Exactly. mag-senior high at college. So ibig sabihin, he's got good qualities, tama mali? Yes po. And you fault him for other things that he is not? You want him to be the man that he is not? What? Pero, di ba po pagka gusto ka naman mag-change for kung ano yung mas magiging magkasundo kayo ng partner mo? Tama. Di apply mo sa sarili mo. Ba't di ka magbago? Siya lang magbabago? Ikaw hindi pa pwede? Ikaw pa nakaisip eh. Ba't di mo baguhin? Hinahabaan ko naman po rin yung pasensya ko kapag nagkakamali siya. So, feeling ko oh my po, God. nagbabago ako. But it does not change the fact that you're asking him to be somebody else that he's not.
Opo. What do you think you're the more important part of the relationship? Is that what you think? Yun po, minsan 'pag nag-aaway po kami parang ang sinasabi niya sa akin, hindi na ba daw importante yung feelings niya, so Exactly. puro ako na lang daw. Exactly. Bakit? Why? Bakit blight? Parang siguro dahil na yung sa taon po na magkasama na kami na live-in parang nag-e-expect na din ako na mag-move forward, gano'n. O kaya na dapat alam niya na, kilala niya na ako, dapat nakapagbago na siya. Magbago para saan? May jowa ka na may Sa trabaho, may jowa ka na tinulungan ka makapagtapos ng pag-aaral, may jowa kang hindi ginugutom, may jowa ka na may pangarap sa buhay, pedigree into business, may negosyo, may pampuhunan, pangbayan sila ng kotse. I mean, probably a good guy. And he managed to complain about the things, that the negligible things, because it doesn't feed your ego that much. kasi po ano din nagka-baby na po kami nung after kong graduate. So parang ang expected ko na po, baka kasi magkaroon ulit kami ng baby. So sabi ko kailangan pakasalan niya na ako before pa magka-second baby kasi nakunan na po ako eh. Ate, dapat di ka nakipag-live-in, hiningi mo muna yan. Paano dapat yung babaeng ganyan ngayon? Papayag kayo makipag-live-in, tapos hingin nyo yung kasal. Hingin nyo yung kasal bago kayo makipag-live-in. Kasi po, the way po na mas okay po yung buhay ko ng live-in kami kaysa po na magkikita lang kami. There you go. When it was convenient to you, wala kang reklamo. See? Convenient sa'yo yun noon. Wala kang reklamo. Kasi convenient sa'yo. Yes po. Oh, hindi ba medyo pagiging garapal ang dating nun? Ewan ko po masyado na po kasing parang hindi ko, yun nga po, yung gusto kong makita, hindi niya napapakita. Ano nga yun? Yung pagiging showy po, Ate, ginugutom ka ba? hindi naman. Do you have a roof over your head? Pero ngayon po kasi mas mataas yung income ko sa So kanya. what? Then, So what? parang feeling ko po nalilate ako. Kasi ilang years na po kaming magkasama. Tapos nagka-baby. You are so unreasonable. And then parang, siyempre po, live-in na kami. So parang may time pa rin siya na mag-computer, sumama sa mga kaibigan po nila. Parang ang dating po kasi sa akin, mag-asawa na po kami. So dapat Yes. hindi niya na pina-priority yun. Yes, pwede. Bawal magkaroon ng friends? Kasi po, wala po akong nakakasamang kaibigan. That's So, your problem. That's not his problem. parang, kasi as call center po, na parang na-stress ako kapag wala akong kausap. Then, kakasama niya pa po yung mga kaibigan niya. So, wala na po akong Araw-araw siya Kausap. lumalabas? Araw-araw siya lumalabas? madalas po. Like every day? Opo. How many days a week? 4 po. 4 days a week. Saan siya pupunta? Sa kanto lang po, nagko-computer. Nagko-computer siya doon. Okay, now. Sa part na yan, you have to talk to him. Probably you have a point. On the other hand, tanong mo rin sarili mo, ba't kaya ayaw kanyang kausap? Because you put too much pressure on a conversation. Ayun po. Kasi ngayon din pong live-in kami. Parang napipressure po ako na gusto ko mangupahan na kami kasi may nagsisimula naman sa hirap na mangungupahan. Pero siya po kasi ang iniisip niya na dito kami mag-start kasi wala kaming babayaran. Ngayon mag-ipon kami.
Kaso Saan ba kayo nahirapan nakatira? na po akong kasama. Family niya po, nahirapan na po akong There, kasama kasi see? Nung convenient sa'yo, okay lang tumira ka dyan. Ngayon hindi na convenient sa'yo, gusto mo nang nabaguhin ka agad. Paano kung sa kanya convenient naman ngayon yan? ayun po, convenient po kasi malapit din po dito yung school niya. Hindi yun ang point ko. Tapos dito po yung No, trabaho. that's not my point. My point is, nung convenient sa'yo, okay lang sa'yo tumira ka dyan. Opo. Ngayon hindi na convenient sa'yo at convenient na sa kanya, ikaw na masusunod. Mali nga po, ngayon ko lang po narinig. You were a little bit inconsiderate ate. Sobra na po ba yung pagka-toxic? Yes. Pagkagan. Yes. Mananawagan po ako sa mga girls. Okay, makipag-live-in. Tapos kakahihingi naman kondisyon niya pag-live-in na kayo. Hingiin niyo muna bago kayo sumama. Pagka after po namin mag-away, minsan sinasabi niya na umuwi muna ako sa amin para daw hindi kami lagi nag-aaway, para namimiss ko siya, namimiss niya ako. Pero kaso po parang feeling ko, inaano niya ako, tinataboy niya ako, parang feeling ko magiging freedom sa kanya yun. Tapos ako parang kawawa ako. Paano ka naging kawawa pag umuwi ka sa inyo? Kasi po, mas convenient nga po ako na pagkasama ko siya. Since wala po akong kaibigan na nakakasama pagka after work or kaya rest day. Well, sa part na yan, I get your point. I mean, mag-schedule kayo ng banding nyo. You know, you go somewhere else, diba? Some place where, pagka hingi mo sa kanya araw na yan, day off ko akin tong araw na to. Pwede yun. I mean, that part, kampi mo ako sa part na yan. I get that. I am with you sa part na yan. Quality time, tama? Opo. Pero Pero parang natatakot din po kasi ako na dahil, yun nga po, may nakikita na akong improvement sa kanya than before. Kasi as working student ako before, parang feeling ko lahat ng time importante sa akin. Tapos sa kanya, parang feeling ko nag-chill lang siya, pero kahit nakikita ko naman nag-i-improve siya. Pero hindi ko po, Blythe! yun po. Relax, you're just 24. Oh my God, you've got plenty of time on your hands. Relax, chill out. A little bit, slow down. I get that you're feisty when it comes to achievement. But relax a little. You're just 24. Who are you racing against? Yourself? Yun nga po, parang gusto ko na po ng before 30, makasal po ako. 30 is 6 years away. Kasi hindi ko po siya naririnig na may plano siya about sa 36 kasal. years away. We cannot argue about being 30. You're just 24 today. Kawawa ka. Alam mo, ikaw magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo sa sarili mo. Actually po, nung isang beses po na nag-away kami, nagkaroon po ng time na nasipa ko yung wall namin. Sa sobrang inis ko kasi pag nagagalit po ako, talagang nagwawala ako para lang mapansin niya ako. You Kasi are galit so ako. immature. That's immaturity. If you have to be, ang tawag noon, di ba, livid and ballistic, that's immaturity. Hindi po ba siya toxic din? Kasi pinapatulan niya po ako, sumisigaw rin po siya. Now you have to fault him for reacting to you. So ikaw lang pwede magwala pag pinatulan ka niya, kasalanan niya na bigla. Ano ka ba naman? So kahit umabot pa po kami ng ilang years, hayaan ko na po siya ang magbukas ng usaping kasal or plano po sa kung anong gusto niya. May sinabi akong ganyan o nag-iimbento ka?
Wala naman O po. pala eh. Saan mo napulot yan? Ginawa mo ba? Sino nagsabi niyan? Wala lang po, parang naisip ko lang po na baka dapat gano'n para hindi na po kami nag-aaway palagi. Nobody said that. I'm just saying, you're 24 tonight, 6 years, 30 is 6 years away from tonight. Parang ang dating po, ako, makatapos lang po yung kapatid ko ng college, okay na ako mag-support. Then sa kanya po kasi kahit makatapos siya ng college or tumagal po kami, kasi parang kailangan siya emotionally po ng family niya since mother niya lang po yung meron sila. Parang panganay po siya kahit bunso siya. So you're afraid that he might spend time na para kumbaga to be there for the family. Tama? Yes po. At mababaliwala ka. Tama? Opo. So na ikaw yung nangailangan, tinulungan ka niya, okay lang. Pag family niya na, hindi na. Ang para kasi po sa Tinatanong akin, kita. yung dalawa namang kapatid. Tinatanong kita. So nung panahon na ikaw nangailangan at tinulungan ka niya, okay lang. Pero nung pamilya na niya, there's a possibility that he needs to be there for the family, hindi na okay. Hindi naman po, parang unfair lang po kasi Ba't unfair? bunso po siya. Ba't unfair? Bunso po. Bakit unfair? Hindi ba't mas unfair na ikaw yung inuna niya kasi yung family niya nung panahon tinulungan ka niya? If he has, kung may panahon na kailangan na maging generous, pag sa'yo okay lang, pero pag sa family niya, hindi na pwede. Kasi po may dalawa naman nakakatanda sa kanya. Who are you Bakit to plan hindi for his sila? family? Kasi partner niya po ako. Partner ka niya kasi tumira ka niya dahil convenient sa'yo. According to you. Opo. Oh. This is scary. This is very scary for him. Hindi ko po alam kasi kung saan ako magsisimula din. Kasi short temper po ako. Tapos, Oh, there you yun nga, go. Well, there you go. Yan, alam mo pala ano yung mali. Short-tempered ka, ba't hindi ka napipikon sa akin? medyo nakikita ko po kasi yung mali ko. Exactly. So, let me categorically say this to you. I'm a random guy online. Tama? Yes po. I don't mean shit sa buhay mo. Tama, mali? Tama po. And you respect my opinion. Tama, mali? Opo. I don't know you. I have not done any favors to you. Tama, mali? Tama. Other than this conversation, I have not done any favors para sa'yo. Tama, mali? Tama po. And you listen to me. Tama? Opo. Pero siya, na ang dami niya nagawa para sa'yo, you don't listen to him. Feeling ko po kinukontra niya ako palagi. I don't know if you'll ever listen to I don't know kung meron kang sound, if we can ever have a sound argument or dialogue. Alam mo, nakakaloka at nakakatuwa tong isipin na you agree sa mga sasabihin ko, you say yes to me, but after saying yes to me, your next statement is the contrary of what we just agreed upon. I have a hunch. You wanna hear what's my hunch? Okay po. Feeling ko huwag ka magalit sa akin, ha? Opo. Feeling ko pag one day may dumating na lalaking kayang i-offer, hinihingi mo, iwanan mo siya. Meron po kaming scenario po na naging ka-work ko po sa call center. Then, nakausap ko po. Then, yung time po na yun, as in wala akong nakakitang changes. So, parang
ka-interest po ako para sa akin kahit usap lang may mali siya. Pero yun po, sinabi ko sa kanya kasi sabi ko sa kanya ayoko matuloy sa may sweet words, ayoko matuloy sa may touchy na gagawin. Yun po. Pero nasaktan nga po siya pero bumalik na rin naman po sa So you dati. cheated on him. Hindi ko po kasi siya matawag na cheated kasi hindi That's naman po cheat. nag-I love you, hindi naman Oh my, kumain ka na, wala naman pong ganon. my God, that's cheating. You considered another guy. That's cheating. You entertained another guy. That's cheating. So tama yung hunch ko. Kasi po natatakot nga po ako na baka pag tumagal, maging lesson lang kami sa isa't isa. Ate, you brought this upon yourself. Ikaw ang tumira dyan kasi convenient sa'yo. Tapos magdi-demand ka. Uy, may galaxy. Yun po. Hindi ko lang po siguro tama po ba na bumalik muna ako sa Yes. bahay ng family Yes, ko. ma'am. Yes. We can, sa part na to, we can both agree that living in is not healthy for the two of you. Yung live-in, hindi siya healthy for the two of you. Opo, kasi araw-araw po kami, parang oras-oras kaming nag-aaway. Yes. Pero dumating rin naman po na, ayun nga, sabi niya, baka kaya daw nag-i-stay lang ako kasi convenient sa akin. Yun po. Hindi nyo kailangan hindi maghiwalay. You just have to go home para at least comfortable kayo sa relasyon ninyong dalawa. Because if there's too much pressure na naandyan kayo sa isang bahay and it's not working to your benefit, maghiwalay muna kayo. Tama naman siya. Subukan ko po na mag-adjust ng paunti-unti. Medyo minsan din po kasi napapagod na rin ako sumigaw na sumigaw. Kasi magkalapit lang po kami pero nagsisigawan kami. Hindi, toxic ka na nga. May ka na muna. Paano ka toxic? We can both agree, you are not ready for this. Sa live-in na yan. Hindi ka. Dahil lang po, siguro po dahil talaga sa sitwasyon din po ng siguro family ko. Yan nga, siguro nga. Medyo ano rin naman po, before po close po yung utak ko sa sinasabi rin ng mga kaibigan ko. Pero yun po, hanggang sa tumagal po, nare-realize ko na rin po, lalo po ngayon, na about sa live-in po. Well, tingnan natin kung yung remedyo na yun mag-work sa iyo. Sa inyong dalawa. Opo. Hindi ka muna. Maybe you'll figure out or you'll realize something when you are physically apart from each other. Hindi yun man kailangan maghiwalay. I mean, you don't have to end the relationship, right?
Yes po. That's number one. Number two, ate, stop asking him to be the man that he is not. That's not fair. Stop comparing him. Kahit patatay mo. Kahit patatay niya. Opo. Hindi fair yun. Salamat po. Number three. Ready? Yes po. Don't cheat on him again. Hindi naman na po. Kasi may sumusubok na po siya. So, maybe if you get the chance to apologize sa kanya kasi mali yung ginawa mo. Opo. Medyo masakit lang po na ang kailangan para maging mas maayos kami yung bumalik ako sa family ko. Hindi masakit yan. Yan ang hinihingi ng pagkakataon ngayon. Maybe it's for the best. Alright? Opo. Maraming salamat po. Blythe, Yes po. can I ask you something? Opo. I don't know kung anong bit-bit mo sa buhay kung bakit ganyan kakabigat mag-isip. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo sa past mo. Kung bakit. Why are you so fixated to have a unit that you can call your own? Like, why do you want to keep your person na exclusive na you're just 24? Hindi ko alam, no? Kung bakit. The world is a big place. There's a lot that you can see, you can experience, you can accomplish sa buhay na to. Hindi ka naman bobo. Matalino ka pakinggan. Actually, overthinker ka nga eh. I think by being so fixated sa mga bagay na feeling mo dapat meron ka, nakakalimutan mong enjoy na you're 24. Are you listening? Opo. Nakikinig po. You are never gonna go back to being 24. Hindi ka na babalik sa pagiging 24. You're gonna go through being 24 once in your life. Next year, you're 25, you're 26, you're 27. And you're putting so much unnecessary and unwarranted pressure sa sarili mo. You're just 24. Lagi kang galit. Mainit ulo mo. Dahil mong hinihingi sa buhay. You're just 24. Enjoy. Enjoy that you have a partner. Enjoy that you're educated. Enjoy your sex life. You're 24 for crying out loud. Enjoy all the movies that you want. You're 24. I cannot overstress that part. Opo. Naintindihan ko na po ngayon. Loosen up. You are so uptight. Magkakasakit ka niyan. Nakaka-develop ka ng mga sakit na hindi dapat. Pag masyado mong pinipressure sarili mo. Kasi po, parang siguro feeling ko dahil din sa trabaho ko na call center. Well, learn to unload. Learn to unwind. Dalawa naman yan. Pwede namang mag-unload ka ng masaya ka at meron kayong pinupuntahan o nagbabanding kayo. O nag-unload ka na nagwawala ka at galit. Pili ka o nakaka-stress yung paraan mo. Ayun po, lagi po akong sumisigaw sa kanya.
Loosen up. You're so uptight. Nagtataka kung bakit mas mahilig siya nasa kanto. Kasi baka mamaya ang hirap mong kasama. Yun nga po. Nasabi niya na rin naman po sa akin na hindi naman po lumalabas siya dahil do'n. Pero parang mas gusto niya na lang po na 'wag mag-respond sa akin kasi mas Exactly. nasasaktan lang daw siya. I think most of the partners na nakaantabay dito would do the same thing. I mean, you are in that relationship kasi nagmamahal ka and yet ganyang kabigat? Ganyan ba ang pagmamahal? Kasi siguro dahil first long term ko po siya. That's not an excuse. Asan siya ngayon? Tulog na po. May pasok po bukas. Go to him. Hold him tight. Get his arms and wrap his arms around you. Kiss him. Look at the guy who sent you to school. Look at the guy who's trying to figure out dreams and you're part of what he wants to do in life. Parang na-pressure lang po ako siguro dahil nga nakunan po ako. Well, I get that. You have to learn how to live with it. It is what it is. That's that. Siguro nga po dapat marinig ko sa stranger kagaya niyo po. Kasi siguro kung feeling ko kakilala ko, baka ang dating sa akin ina-attack ako. Go to him after this, okay? Opo. Maraming salamat din po. Oh, Medyo malaking realization naman din po. I'm rooting for you. Give some value to our conversation. Be better. Opo. Promise? Opo, salamat po. Make me proud of you. As your friend, I want you to make me proud of you. Okay? Opo. Masakit lang po talaga. Ingat pa palagi, ha? Opo. Thank you po. Thank you, Blythe.